ating lahat. Hello? Yan po ay sinabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. At yung pang-apat natin, yung tinawag natin pang-apat na art, restoration. Yun po yung bunga ng salita ng Diyos, kaya natin ipinagdiriwang. Dahil sa Panginoon lang po, merong pagbabalik. Ibig sabihin, yung dating winasak ng kaaway sa buhay ng tao, ibabalik ng Diyos. Hello? Sige, sige. So ngayon po, hindi po yung tatalakayin ko. Ako na po ako sa kanila. Ang linaw ng tema po natin, God Word, Source of Hope. Ano po? Pero ngayong magang ito, mabilis lang po ito. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, babasahin ko sa Tagalog. Kailangan po, tandaan natin malinaw, mabilis lang po ito. Yung maingay, walang regalo. Ano po yung biblical purpose ng Word of God? Ito po yung biblical purpose. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, sabi po riyan sa wikang Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog. Kulang ha? Huwag ka sabi po rito, ang lahat ng kasulatan, ano po yung kasulatan? Ang Bible. Makinig lang ha, makinig lang ha. Sabi po rito, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos. Pinasihan ba ng Diyos? Opo. Ayan. At magagamit, ano ba yung unang purpose? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Sabi po rito, sa pagkatama sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So meron po ako ritong naitala na apat kung ano ang purpose ng salita ng Diyos na ating pinapahalagahan sa oras na ito. Una, sabi rito, magagamit daw po sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya nga ang magtuturo lang po ng katotohanan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yung tinatawag nating Word of God. Nakikita kita ha? Kaya yun po yung unang makikita natin dito, no? Kasi napakalinaw po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ano mo magpapalaya sa atin? Yung truth. Kaya kailangan po maunawaan natin kung ano yung biblical truth. Kaya ang unang purpose, kaya binigay ang salita ng Diyos for biblical. Nakikita kita, Hilario, ha? No? Yun yung una. Nakikita kita, ang ha? purpose niya para sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, nakikita kita, Anding, ha? para sa pagtatama sa mali. Nakikita ko kayong dalawa, ha? Doon lang Ang tumingin, ha? pangalawang purpose, kaya binigay ng Diyos ang kanyang salita para maitama tayo sa Nakikita ko kayo, Paul, ha? Umayos ka na, upo. Kasi ngayon, nagkalat po ang mga maling katuruan. Sa halip lang dapat ay sambahin yung nasa langit, ang nasa ngayon ay yung nasa lupa. Doon nagkamali ang marami. Nakikita ko kayo. Kaya Bible ay ginagamit, kaya napakalinaw po sa Matthew chapter 6 na tinuro ng Panginoon ang tamang panalangin. Anong sabi po ron? Our Father in heaven, hallowed be your name. Ang dapat kang sambahin yung nasa langit o yung nasa lupa? Oo, kaya nga tinuro ni Jesus Christ mismo na nung nalangin siya, our Father in heaven. Ang hallowed be your name. Ang ibig sabihin ng hallowed ay kakaiba. Kaya nga ang tunay na mga Kristiyano, totoo na sumasamba sa Ama. Amen. Hello? Hi! Kaya yun ang muna na, no? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, sa pagtatama sa maling aral. Pangatlo, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sino nagtuturo ng matuwid na pamumuhay? Ang salita ng Diyos! Pang-apat, sabi po rito, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya yun lang po ang apat na purpose ng salita ng Diyos. Una, for biblical truth. Pangalawa, for biblical instruction. Pangatlo, for correction of error. At pang-apat, for training in righteousness in holy living. So yun ang purpose po ng salita ng Diyos. Kaya dapat ba natin basahin ang salita ng Diyos? Opo. Handa na ba kayo magbasa ng salita ng Diyos? Taas ang kamay ng gustong magbasa. Ay, ayun. Yung hindi nagtaas, hindi Kitang-kita. natin bibigyan ng Kitang-kita, ha? Bible.
tingin. Dakan tingin. Kaya napakahalaga po na tinatalakay natin sa oras na ito. Bakit? Kasi po, tandaan po ninyo, nung si Moises po ay pumanaw, ito po ang kauna-unahan niyang ibinilin sa susunod sa kanya. Sino po ang susunod kay Moises? Si Josue o si Joshua. Okay ka lang? Na ang ibinilin niya sa Josue chapter 1 verse 8, Ay, maintain the word of God day and night. Mahalaga bang basahin ng salita ng Diyos? Mahalaga ba tayo magbasa ng salita ng Diyos? Dapat ang salita ng Diyos hindi lang binabasa. Dahil ang kapangyarihan, tandaan po ninyo, hapiawan ko ng konti, ang salita ng Diyos ay may sariling kapangyarihan. Dahil sinabi sa Roma chapter 1, verse 16, sabi po sa wikang Tagalog, hindi ko ikinahihiya ang salita ng Diyos sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos. Yung daw ay kapangyarihan? Kaya nga kapag hinayag mo ang katotohanan, lumalaya ang tao sa mga demonic forces ng kaaway. Kaya nga tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos ay may sariling kapangyarihan. Nagkakaroon lang ito ng empowerment kapag ito po ay nasa puso na ng tao. Pero kung ito po ay mananatili sa Bible, tandaan po ninyo, hindi nyo manaranasan ang kapangyarihan. doon ka humarap, doon ka. Diyan ka lang. Diyan ka lang sa upuan. Yung apat na tinalakay natin ang una, na bakit mahalaga ang Word of God, kasi tandaan nyo yung Reformation, ang tunay lang mababago sa atin, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin, Inaantok ka na habang ata. sinasaliksik natin, Kaya tayo hindi ka natulog. habang nilalakaran natin at pinamumuhay natin ang salita ng Diyos, tayo po ay lumalakad sa liwanag. Dahil sinabi po sa Psalms 119, verse 105, Thy word is a light, or the word is a lamp Unto my feet. Kaya nga ang mga Napakabait. ang salita ng Diyos ang tanglaw sa landas na ating Tinatahak. dinaraanan. Kaya nga ang buhay natin, kapag may salita ng Diyos, tayo po ay laging magkakaroon. Tama. So yun po ang biblical purpose, kaya may salita ng Diyos. Ano yung una? Para sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, pagkatama sa maling aral. Sa pangatlo, pagtutuwid sa lingkod, Pamumuhay. gawain. At pang-apat, sa pagsasanay ng matwid sa banal na pamumuhay. Amen. So sa oras na ito, handa ba tayo manalangin? So tayong lahat ay tumayo. Tayo. Ayan, tayo po ay pumikit. Tumikit. At tayo po ay mananalangin. Mapagpalang Ama, Mapagpalang. maraming salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita sa oras na ito na nahayag sa amin kung ano po ang purpose ng salita mo sa buhay po ng sansin po. Sa oras na ito, naway maunawaan namin ang kahalagahan na ito. Naway maipabuhay namin, Panginoon, ba i-apply namin sa aming mga buhay upang maranasan namin ang tinatawag na reformation at reconciliation. Sa oras na ito, Panginoon, paspasan mo ang lahat ng estudyante ng school ng Budyok at pagpalain mo ang lahat ng guro na walang sawang nagtitiyaga para sa magandang kinabukasan ng lahat ng mga estudyante sa lugar na ito ng Budyok. Pagpalain mo ang principal at pagpalain mo ang ating mga kamagagawang kasama sa oras na ito, naway ikaw ang aming naitaas, napapurihan at naparamadan. Salamat sa oras na ito, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon!